Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? Bawa. Ano na pindot-pindot natin? Again, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, may bago naman tayong video na i-react. Galing ito kay RNDY or siguro Randy V Vlog. Sabi nga niya dito, kinakatakutang mandirigma ng Pilipinas ang mga special forces. So sasabihin kaya niya dito sa mga video niya yung mga iba't ibang special forces ng ating army. Tara, panoorin na natin. Bugi. Welcome to RNDY Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. So huwag niyo pa makalimutan mag-subscribe po sa kanyang channel mga idolo. Sa likod ng bawat matagumpay na rescue operations at ligtas na hangganan, naroon ang mga kalalakihan at kababaihang handang ialay ang kanilang buhay upang mapanatiling ligtas ang Pilipinas mula sa iba't ibang banta. Sila ang Special Forces ng Pilipinas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kanilang mga misyon, pagsasanay at natatanging ambag sa pambansang seguridad. Welcome back sa ating channel. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang elite units ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Mga grupo na sinanay para sa mga kritikal at delikadong misyon. Ang Pilipinas ay may kinakaharap na iba't ibang hamon sa seguridad, mula sa internal na labanan hanggang sa alitan sa West Philippine Sea. Sa mga sitwasyong ito, kinakailangan ang tulong ng mga elite forces na may natatanging kasanayan. Sila ang Special Forces ng bansa. Ang mga pinagmula ng Special Forces ng Pilipinas ay maaaring masundan pabalik sa World War II nang lumaban ang mga gerilyang Pilipino laban sa pananakop ng Hapon. Ang mga unang kilusang ito ng paglaban ay naglatag ng pundasyon para sa pagbuo ng modernong Special Forces ng bansa. Pero noong 1950s, sa panahon ng Hukbalahap Rebellion, nagsimulang magtayo ang gobyerno ng mga elite na unit para sa kontra-insurhensya at hindi pangkaraniwang pakikidigma. Isa sa mga unang opisyal na grupo ng Special Operations ay ang Philippine Army Special Forces na binuo noong 1962 upang tumugon sa mga gerilyang pakikidigma at ang Okay din ang kanyang video kasi di lang niya tinakil yung yung mga special forces, pati yung history ng ating paano magkaroon tayo ng mga special forces, tinakil din niya. Kaya ayos. Pinili ng gobyerno na ipanumbalik ang kapayapaan sa bansa sa gitna ng komunistang insurhensya. Mula noon, iba't ibang sangay ng militar ang bumuo ng kanilang mga elite unit tulad ng Navy SEALs at Philippine Marine Corps Force Reconnaissance Battalion. Magsimula tayo sa Philippine Army Special Forces na tinatawag ding SF. Ang Special Forces Regiment Airborne ay kilala sa kanilang pagiging multifunctional mula sa kontra-terorismo, humanitarian assistance hanggang sa hindi pangkaraniwang pakikidigma. Sila ang pinakamahusay. Ang SF ay dalubhasa sa jungle warfare, psychological operations at civil military operations. Kadalasan, ang kanilang gawain ay nasa kanayunan kung saan sila ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad upang mangalap ng impormasyon. Makuha ang kanilang tiwala at hadlangan ang mga operasyon ng kaaway. Ang kanilang pagsasanay ay masusi. Dumadaan ang mga Special Forces candidates sa buwan ng specialized courses sa airborne operations, amphibious infiltrations at survival training. Marami rin sa kanila ang sumasali sa joint exercises kasama ang foreign forces tulad ng US Green Berets upang mapalawak ang kanilang kasanayan. Scout Rangers. Ang Scout Rangers ay kilala sa kanilang motto, We Strike. Ang mandirigmang ito ay dalubhasa sa small unit tactics, close quarter combat at guerrilla warfare. Itinatag noong 1950. Ang Scout Rangers ay isa sa mga kinatatakutang unit sa Southeast Asia. Operado sila sa mga pinakamatitinding lugar mula sa malalim na kagubatan, bundok hanggang sa urban areas. Ang Scout Rangers ang nasa unahan ng labanan laban sa mga rebelde
sibil, terorista at kriminal na grupo. Ang kanilang Black Berets ay simbolo ng lihim, bilis at bangis. Isa sa kanilang pinakakamakailang mga operasyon ay noong 2017, Seeds of Marawi, kung saan nagbigay sila ng mahalagang papel sa pagpapalaya ng lungsod mula sa mga militante na may kaugnayan sa ISIS. Sa loob ng ilang buwan, ang Scout Rangers ay lumaban sa matinding kondisyon na nagpapakita ng kanilang natatanging kakayahan sa urban combat. Philippine Navy Special Operations Group o NAVSOG. Ngayon, pumunta naman tayo sa elite unit ng Philippine Navy, ang Naval Special Operations Group o NAVSOG. Ang unit na ito ay So, tatlo na, no? Special Forces, Scout Rangers, at NAVSOG ng ating Philippine Navy. Nice. lubhasa sa maritime operations at madalas na inihahambing sa US Navy SEALs dahil sa kanilang magkaparehong kakayahan. Ang mga operatiba ng NAVSOG ay dalubhasa sa underwater demolitions, sabotage, shipboarding at counter-terrorism. Kaya nilang mag-operate na mahalaga sa pagpapanatiling ligtas ang napakalawak na baybayin ng Pilipinas. Ang pagsasanay para maging NAVSOG operator ay hindi biro. Ang mga kandidato ay dumadaan sa ilan sa pinakamahirap na training programs sa sandatahang lakas, kabilang ang matinding paglangoy, underwater demolitions at special reconnaissance missions. Ang NAVSOG ay kalahok rin sa anti-piracy operations lalo na sa katimugang Pilipinas kung saan laganap ang mga pirata at pagdukot. Ang kanilang kasanayan ay nagtitiyak na manatiling ligtas ang mga daan ng kalakalan sa dagat. Philippine Air Force Special Operations Wing o SPO. Mula sa himpapawid, ang Philippine Air Force ay may elite unit na kilala bilang Special Operations Wing o SPO, habang karamihan ng mga tao ang mga Air Force bilang mga jet fighters at bombers. Ang SPO ay nakatutok sa ground operations tulad ng air assault, combat search and rescue at special reconnaissance. Ang mga dalubhasang operatibang ito ay maaaring i-deploy gamit ang helicopter o parachute sa teritoryo ng kaaway upang magbigay ng suporta sa ibang unit ng militar o labanan ang kalaban ng direktahan. Mahalaga ang kanilang kakayahan lalo na sa kagubatan at kabundukan. Philippine Marine Corps Force Reconnaissance Battalion. Ang Philippine Marine Corps ay may sariling elite forces, ang Force Reconnaissance Battalion o mas kilala bilang Force Recon. Sila ang nangunguna pagdating sa amphibious assaults at deep reconnaissance. Ang mga operatiba ng Force Recon ay sinanay sa iba't ibang special operation skills mula sa jungle warfare hanggang sa direct action at reconnaissance missions. Sila ang kadalasang unang ipinapadala sa mapanganib na teritoryo upang mangalap ng impormasyon, guluhin ang operasyon ng kaaway o tugisin ang matataas na target. Dahil sa kanilang versatility, kaya nilang mag-operate mula sa dagat, himpapawid at lupa. Malaki ang kanilang naitutulong sa mga operasyon laban sa mga teroristang grupo sa katimugang Pilipinas, partikular na sa mga rehiyon ng Sulo at Basilan. Mahahalagang ambag at hinaharap na mga hamon. Ang mga special forces ng Pilipinas ay mahalaga sa pagpapanatili ng seguridad ng bansa laban sa iba't ibang banta. Mula sa counter-insurgency hanggang sa counter-terrorism, patuloy na nag-a-adapt ang mga unit na ito, ngunit mas marami pang hamon ang darating lalo na sa pag-usbong ng mga bagong banta tulad ng cyber warfare, terorismo at tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. Habang lumalago ang mga banta, kailangan ding lumago ang mga special forces ng bansa sa kagubatan ng Mindanao, sa karagatan ng Sulo o sa mga sentrong lungsod ng Manila. Ang Special Forces ng Pilipinas ay laging handa upang ipagtanggol ang bansa. Ang mga matapang na kalalakihan at kababaihang ito ay hindi lamang sinanay ng husto kundi handa ring mag-alay ng kanilang buhay alang-alang sa bayan. Correct. Salamat sa panonood ng video. So yun, so natakal niya is 5 special forces ng ating iba't ibang sangay ng ating army. Meron sa Philippine Army, meron tayo sa AFP, meron tayo sa Air Force, meron sa Marine, meron sa Navy. So dapat talaga meron silang kanya-kanyang mga special forces, mga ganyan ito. Malulupit talaga itong mga ito kasi grabe yung mga training nito mga ito. Yung ba, nagsundalo ka na may training ka na. Bago ka pa makasali sa mga ganyan, mga elite group na yan, mga troops na yan, mga special forces, dadaan ka na naman sa another training. Kasi syempre, dapat sanay ka sa mga kanilang mga ginagawa. At maging mas
tawag dito, mas marami ka pang kaalaman na dapat ano, na malaman pa. At yung sanay yung katawan mo sa hirap talaga kasi pinapanood ko nga lang yung mga training nila, parang naano na ako eh. Gusto ko na lang matulog eh. Parang hindi ko kakayanin yun. Pero sana marami pang ating mga kababayan, mga ating kabataan na sumali sa ating sa army natin para yun nga madagdagan pa yung ating mga personnel na sa army, di ba? Kasi ako, payag nga ako sa CAT dati, o kaya yung ROTC, di ba? Parang kaya sa sa South Korea, di ba? Na may dapat lahat sila o karamihan sa kanila is equipped with knowledge kapag may mga kinakailangan sila ng army o madagdagan pa yung army natin na para sila yung tawag dito, kalimutan ko yung tawag dun eh, pero para sila yung backup kumbaga, di ba? Kasi nga sila, may knowledge sila, di ba? Kasi nga nakapag-training sila. So, ewan ko ba dito sa Pilipinas bakit tayo ng ating kabataan ibalik yung ROTC. Pero sa akin, parang okay din talaga eh. Di ba? So, gusto niyo yung mga sa South Korea. K-drama na lang ba talaga tayo? Di ba? Yun yung ginagawa nila. Kasi sila talaga kailangan nila kasi alam nila may banta sa kanilang seguridad eh. Dahil sa, alam niyo yung North and South hindi talaga nagkakasundo, di ba? Kaya kailangan talaga nila ng maraming personnel na na pang-backup din sa ating sa kanilang military. So dapat ganoon din tayo eh. Dapat oo, matapang ang mga Pilipino, pero syempre kung equipped ka with training, proper training, kahit basic training man lang, di ba? Makakalaban at makakatulong tayo sa ating mga military personnel, di ba? Kaya, wala ganun talaga. Kung ayaw nila ganun lang. Gandahanin na lang natin sa tapang. Diba? Kung nakaharap natin sila, tagain na lang natin. Pero kung muli ng mga Pilipino, matatapang tayo. Lalo na kapag tayo tinatapakan, di ba? O tayo binubuli. Hindi pwede sa atin yun. Pero syempre, kung kagamitan man lang, lugi tayo, di ba? Hindi lang puro tapang ang gera. Oh, excuse me po. Hindi lang naman tapang ang gera. Kailangan mo rin ng mga kagamitan dyan. Di ba? Ano naman, sasaluhin mo yung mga bala, sasaluhin mo yung missile. Hindi mo kaya saluhin yun. So yun, at least, di ba? Nakaka-inspire din ng ating mga special forces kasi dinededicate nila ang kanilang sarili para mapagtanggol ang ating bansa. At magkaroon pa siya na magka-specialize pa sila sa kanilang craft na maging army o isang tagapagtanggol ng ating bansa, di ba? Kaya saludo tayo sa mga yan. Kaya so maraming salamat kay RNDYV Vlog. So lalagay ko po sa description down below ng full video pati po kanyang channel. Okay po, don't forget po mag-subscribe sa kanyang channel. At syempre po, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking channel, pindutin niyo po yung notification bell at i-like po ang aking video. At syempre po, huwag niyo po kalimutan mag-follow po sa aking Facebook page. So dito na po tayong tatapos mga idolo. Maraming salamat sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.